Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal. Para po ito sa mga couples or in a relationship. Ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na siya rin. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hi Capricorn! Ito na po ang inyong reading and let's start. Para po ito sa mga couples in a relationship. Love reading po tayo in the next 12 years. Okay, kuha muna tayo ng ilang messages para sa inyo. Para sa mga Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? In a relationship, message. Okay, so, may isang bumagsak. Lagay lang muna natin sa pinaka-center. The King of Swords. King of Swords ay narito. Okay, ada pa tayo. Ace of Wands. Knight of Wands. Ten of Pentacles Reverse. Ace of Pentacles, and sama na natin ito, the Hangman. Okay. So, Capricorn. Okay. Guys, keep in mind na tayo po ay general message, At the center of your cards na umangat, the King of Swords, along with your other cards, Capricorn, I feel na ito yung pinaka, okay, bilang siya yung nasa sentro, mangingibabaw sa'yo. At ito yung pagkaklaro, pag-angat ng iyong maturity, regardless po kung anong age mo right now, pero mas matututo ka na kung paano mo i-handle ang iyong buhay relasyon or itong kapareha na meron ka right now. At sa mga susunod na taong ito, by the time na mapakinggan mo to Capricorn, this message is for you. Pero mas matalino na. Yung nakikita ko, mas better, mas wiser na Capricorn ang aangat sa mga susunod na taong ito. Or maybe this is a message na mahalagang marinig na pangibabawan kayo ng salitang power. Okay? Dahil meron kayo niyan. For those na meron ng ilang pinagdaanan sa inyong buhay, relasyon, pagsasama, kumbaga pinagtibay na kayo ng ilang panahon, sitwasyon o pagkakataon, then itong mga aral, yung ilang lessons na nabaon nyo from the past, especially, magagamit nyo ng higit sa mga susunod 12 years. Okay, next 12 years para sa inyo, Capricorn. Mas magiging klaro at maliwanag kung ano yung deserve nyo. And you won't settle for anything less than you deserve na. Kasi, mas kilala mo na ngayon ang iyong sarili na ikaw ay mahalaga. Ayun lang, yung medyo, ka dito ay kapag nasobrahan. I mean, kasi, dahil syempre pa, meron na kayong natutunan and for some of you, ay meron na dito na-develop na. Worst case, okay, yung trauma na well, kahit pa kayo nandito sa isang relasyon, ayan, paumanhin po sa ilang ingay na inyong maririnig. Daytime tayo ngayon, pero ilalaban natin ito. Kumbaga, for some of you, maaring umangat kasi yung, sabi ko ngayong kahalagahan
yung pagiging matalino nyo, wais na, pagdating sa inyong relasyon, na ayaw nyo na yung mga small talk, wala nang paligoy-ligoy pa. You will be straightforward sa iyong intensyon at hangarin sa relasyon. Na kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang, alam mo yon, walang pilitan. Kasi nga sabi ko sa inyo, higit kayong magiging mature na. Lalo pa kung andito na kayo sa posisyon na meron na rin kayong pinagdaanan na relasyon from the past, or itong relationship nyo right now ay meron na rin ilang ups and downs na pinagdaanan na, ayun nga, aangat yung sense of purpose nyo na. Kung ayaw mo na sa akin, then harapin mo yung sarili mong purpose sa buhay at ako ay harapin ko yung akin. Yung ganong pakiramdam. Maaaring mag-transform yung expectations na meron kayo sa kapareha. Or may ilang changes, may ilang bagong simulain dito. Or maybe ito yung challenge na pwedeng kaharapin ng ilan sa inyo na wala nang pag-iimbot, walang pagpipigil. Mas nanaisin nyo syempre pa yung natural. You will go with the flow. Sasabay. Okay? I'll be honest, hindi ko ito tatamisan kasi meron ditong merong ilang challenge, sabi ko nga, struggle, na napaka-normal naman po sa alinmang relasyon. Maaring at one point sa mga susunod na taong ito, Capricorn, ay makaramdam kayo ng disconnection or even conflict or kahit sa simpleng tension lamang ito sa inyong kapareha o dito sa inyong pagsasama. Na sa palagay ko naman ay magiging klaro sa iyo, sabi ko nga, kung paano mo panghahawakan ang iyong kakaharapin or pwedeng ma-encounter. For some of you, mas mahalaga na ngayon, especially for those na meron ng supling, may ilang anak, or talagang merong priority sa family, yung kahalagahan ng income, ng pera. Kung paano kayo magkaka-extra income. Syempre pa, doon tayo sa sa merong benefits. Kasi, or maybe ito nga, yung isang message yan na kailangan yung marinig, na huwag kayong dwell in dito sa isang situation na medyo nega. Na sa palagi ko naman ay hindi talaga kasi at the center of your coins, andito yung power. At kayo yun. Angat yung inyong pagiging practical, realistic sa buhay. Pangibabawan kayo ng inyong intellectual na abilidad. Actually, merong pag-angat dito nung inyong pamamaraan. Kung paano nyo panghahawakan ng inyong finances. Parang andito yung power or yung need nyo na bigyan ng control kung paano nyo pinanghawakan ng inyong pera. Hindi na lang sense of purpose, pero yung sense of ownership sa relationship. Okay, I mean, halimbawa, meron kayong savings together, di ba nangyayari yan sa isang relasyon, or meron na kayong isang business, at partnership kayo dun. For some of you guys, general message tayo, ay maaaring magbigay din yon sa mga susunod na taon. Mas mangingibabaw sa iyo yung kahalagahan nun. Siyempre pa. Okay? Na, sabi ko nga, kung ayaw mo na sa akin, or kung meron mang mangyari, merong maganap na conflict or tension at magbago ang isip ng isa, or hindi maging klaro, merong confusion, then, I feel na nasa iyo yung mas higit na lakas, yung power. Nasa iyo yung strength. Mas i-value mo itong situation na ito. Hindi dahil sa meron kang hinihintay na kapalit. Okay? Or meron kang, kumbaga, hinihintay na pera or income mula sa kapareha or anything na valuable things. Pero mas, sabi ko nga, mas wiser na kayo. Okay? Lalo pa for some of you na meron ng pinagdaanan from the past. Or halimbawa, meron na kayong family at ikaw yung higit na nag-provide sa iyong pamilya nang wala siya. Tapos ngayon, alam niyo yan, I know medyo complicated. Kung sasagutin natin, guys, yung pinaka-tanong, okay? Kung ikakasal ka ba sa taong ito? Sa totoo lang, I see new beginnings po. Andito yung pakiramdam ng ilan na maaring magpaka-hard to get. I mean, kasi nga matalino kayo ngayon eh. Aangat na yung maturity ng higit. So, for some of you, kung hindi ka man sa in ng taong ito at one point, kasi diretsuhan tayo, meron tayong nakitang conflict, tension, disconnection.
na may kaugnayan sa trabaho kung hindi ko man na-mention at pera. Maaring merong challenge lang sa part na yan for some of you or struggle. At dito, maaring umangat yung ego o yung pride ng ilan sa inyo at magpapaka-hard to get. Isang bagay na maganda kasi dyan matitest mo kung mahal ka talaga niya. Kung matitiis ka ba niya. Okay? Dalawa yung meaning nito kasi nakakita tayo ng bagong simula yan. Meron pa ngang celebration. So, I feel na kung hindi man ito bagong inspirasyon, ay siya pa rin ito. Kayo pa rin hanggang dulo. Kung ito ay malalagpasan nyo, okay, yung ilang na-mention ko, medyo komplikadong sitwasyon, or issue, tension, drama, ganyan. Napaka-natural naman nun. Challenge yon. Kung paano nyo ibabalance o pangahawakan ang inyong kakaharapin. Kung andito yung puso mo, at isip mo sa taong ito. Kahit paminsan nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Then compromise. At paangatin nyo yung flexibility na pangibabawan kayo ng pag-uunawaan at respeto sa isa't isa. Communicate rin. Okay, yung connection, napakahalaga nun sa relasyon. Kung mapapanatili nyo yung ganung takbo ng pagsasama ay wala namang malabo. Walang imposible. Knight of Wands, the Ace of Wands, buhay na buhay dito yung inspiration. At meron pa ngang pagsasaya, celebration sa mga susunod na taong ito. Okay? So, medyo 50-50, dalawa yung senaryo. Kasi bagong simulain yung umaangat sa akin dito para sa inyo. Okay, atap tayo ng ilang final messages para sa mga Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Okay. Uy, the messenger. Ato pa tayo dyan. Okay. The beloved. Past lives. Naka-mention ako ng about sa past, So, for some of you, maaaring merong magbalik from the past. Or, yung connection mo sa iyong kapareha right now, kayo pa rin talaga. Kumbaga, ito ay isang cycle. Siya yung matatawag mong twin flame or a soulmate. Kasi the beloved ay narito. Ang yung minamahal. Past lives, transformation, and the messenger. So, may ilang transitions na kapag dadaanan pa kayo, transformation, ilang pagbabago, the messenger. So, maaaring merong isang mensahe mula sa isang mensahero, the messenger. Or maybe this is a sign na pakinggan mo rin, okay, yung nandyan sa puso mo, andyan sa isip mo. Kasi at the center of your cards, andito yung power. Alam mo na yan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Minsan, hindi lang natin napakikinggan mabuti kung ano yung pinapahatid sa atin ng ating sitwasyon, kung ano yung kinakaharap nyo. Maybe ito ay isang sign. Or talagang merong balita or informasyon kayong matatanggap in regard sa inyong pagsasama. Pero dito ang the beloved, past lives. So, dalawa talaga to. Dalawang senaryo. Maring someone, yan nga, from the past, merong magbabalik. Or talagang kayo. Dahil noon pa man, kayo na ang itinakda para sa isa't isa. Okay, so ito na. Mag-share po ako ng ilang year bracket kung saan ay higit na mag-highlight o magbibigay diin ang iyong buhay relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded, Capricorn, that this is not an assurance. Kakarampot lamang po ito ng impormasyon. Napakalawak po ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here because we all have our own different, unique chart when it comes to astrology. Pero atin na lamang po itong singilip ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Kung hindi ka man mismo ang ikasal sa mamamention kong taon, then maaaring ito ay isa sa miyembro ng pamilya o malapit sa iyong puso. At kung hindi man ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa talaga or totally ay ikakasal sa may dambana, then probably sa mga taong ito na aking mababanggit ay merong isang tao na aangat at tatatak sa'yo at matatawag mong true love or soulmate.
And it can actually be in the form of a friend or a lover. So, from year 2031 to 2032, 2034 to 2035, 2023 to 2024, 2025 to 2026, and 2029 to 2030. Capricorn.